Mga giliw po naming mga taga-subaybay, welcome pong muli sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Minsan pa po ay inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na tinitiyak po naming makapagdadagdag pong muli ng kaalaman sa inyo at makatutulong ng malaki sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Pilit pong pinangangatwiranan ng mga defensor katoliko ang ginagawa nilang pagluhod at paglilingkod sa mga imahen ng kinikilala nilang mga santo at mga santa. Hindi raw po Diyos-Diyusan ang kanilang mga imahen at hindi rin daw pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ang ginagawa nilang ito, manapa, sabi nila, ito ay pagpipitagan lamang sa mga nasa likod ng mga naturang larawan. Nila, tulad lang daw ito sa paggalang na iniuukol sa mga rebulto ng mga bayani. Mga kaibigan, ito po kaya ay katotohanan o isa lamang pong pangangatwiran na nagpapawalang kabuluhan sa tunay na Diyos? Pag-aralan po natin, bakit nga po ba lumuluhod sa mga rebulto at imahen ang mga taong Katoliko? Pakinggan po ninyo dito po sa kanilang aklat na pinamagatang Katekismo. Ito po ay isinulat ng isang pare na nagngangalang Luis de Amezquita. Pakinggan po natin ang kanilang sinasabi. Dito po sa pahina 85, ganito ang nakasulat. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Mga kaibigan, utos po ng Iglesia Katolika sa kanilang mga kaanib na manikluhod sa harap ng krus o mahal na larawan. Ito po bang utos na ito ng Iglesia Katolika Romana ay sang-ayon po sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa mga banal na kasulatan? Pakinggan po ninyo. Babasahin po natin ang nakasulat dito po sa Exodo 20, mga talatang 3 hanggang sa talatang 5, ganito po ang pahayag sa atin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salin lahi. Mga kaibigan, tuwirang pagsalangsang po o paglabag sa utos ng ating Panginoong Diyos ang aral ng Iglesia Katolika na manikluhod sa harap ng isang larawan. Ano po ba ang nagagawa ng sumasalangsang o lumalabag sa utos ng ating Panginoong Diyos? Kabanalan po ba? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa unang Juan, sa 3:4. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Mga kaibigan, hindi po kabanalan ang nagagawa ng sumasalangsang sa kautusan, kundi kasalanan sa Diyos. Kaya hindi po ikababanal kundi ikapagkakasala sa Panginoong Diyos ang aral ng Iglesia Katolika Romana na pinaluluhod nila ang kanilang mga kaanib sa harap ng krus o larawan. Paano po ang iminamatwid ng mga defensor katoliko na ang pagbabawal ng Diyos ay tungkol sa pagsamba sa mga rebulto? Hindi raw naman nila sinasamba ang mga rebulto o larawan kapag lumuluhod sila sa harap ng mga ito. Ayon po sa kanila, mga kaibigan, paggalang lamang daw yon. Gaya daw yon ng paggalang na iniuukol sa mga bayani kapag ka nag-aalay ng mga bulaklak sa mga rebulto o bantayog nila. Mga kaibigan, simpleng tanong lang po, mga giliw po naming mga kababayan. Kailan po ba niluhuran at dinasalan ang mga rebulto o bantayog ng mga bayani? Opo, inaalayan po ng bulaklak
Minsan po ay sinasaluduhan pa. Pero kailanman po ay hindi po niluluhuran ang mga bantayog ng mga bayani. Sa Iglesia Katolika Romana po, bakit po ba ipinag-utos na lumuhod sa harap ng krus o larawan ng kinikilala nilang mga santo at mga santa? Pakinggan po ninyo. Sa aklat nilang pinamagatang Catechism of Christian Doctrine, number 3, sa pahina 87 ay ganito po ang ating mababasa. Ang pagsamba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, isa pong malaking kasinungalingan ang pagmamatwid ng ilang depensor katoliko na paggalang lamang sa may larawan ang ginagawa nilang pagluhod sa mga rebulto at imahen. Maliwanag na maliwanag po ang turo ng Iglesia Katolika. Sinasamba nila hindi lamang po ang katauhan ng kanilang mga santo, kundi maging ang tinatawag nilang mga relikya at mga larawan ng mga ito. Ang isa pa pong iminamatwid ng mga depensor katoliko ukol sa ginagawa nilang pagsamba sa mga larawan ay ang pagpapagawa ng Panginoong Diyos sa panahon ni Moises ng larawan ng kerubin at ahas. Mga kaibigan, tama po bang pagbatayan ito para gumawa ng mga larawang yuyukuran at paglilingkuran? Iyon po bang mga larawang nabanggit ay ipinagawa ng ating Panginoong Diyos kay Moises para luhuran o sambahin gaya po ng ginawa ng Iglesia Katolika Romana sa kanilang mga imahen at rebulto? Liwanagin po natin yan. Ganito po ang mababasa natin dito po sa Exodo 25 sa talatang 18. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, nang ipagawa po ng ating Panginoong Diyos kay Moises ang 2 kerubing ginto, wala po siyang iniutos na luhuran o sambahin ang mga ito. Maging nang ipag-utos po ng ating Panginoong Diyos ang paggawa ng tansong ahas naman, wala rin pong utos na luhuran o sambahin ito. Ganito po ang mababasa natin dito po sa aklat ng mga bilang sa 21 sa talatang 8. Pakinggan po natin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. Mga kaibigan, ang dahilan po kaya iniutos ng ating Panginoong Diyos kay Moises na gumawa ng ahas na tanso ay upang huwag mamatay ang sino mang Israelita na nakagat ng ahas na noon ay ipinadala ng ating Panginoong Diyos dahil sa pagsasalita ng laban sa Kanya at kay Moises. At nang ang mga Israelita ay matuksong pagsunugan ng kamangyan o sambahin ang ahas na tanso, pinagputol-putol po ito ng matwid na haring sa Ezekias. Yan po ay mababasa natin dito naman po sa 2 Hari, pakinggan po ninyo, sa 18:1. Babasahin din po namin ang mga talatang 4 hanggang sa talatang 6 pa. Nangyari nga, ng 3 taon ni Osias na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Ezekias na anak ni Akas na hari sa Huda ay nagpasimulang maghari. Kanyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinanganlang ni Hustan. Siya'y tumiwala sa Panginoon na Diyos ng Israel na anupat nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Huda o sa nangauna man sa kanya. Sapagkat siya'y lumakip sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay ng pagsunod sa kanya, kundi iningatan ng kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, pinagputol-putol po
ng Haring si Ezekias nang sambahin ng mga Israelita ang ahas na tanso.